Bayan, kamustahin naman po natin ang mga programa ng Metropolitan Manila Development Authority sa baha. Nasa linya po ng telepono si General Manager Nicolas Torre III ng MMDA. Magandang gabi po, GM. Magandang gabi ma'am, magandang gabi rin po sa inyo mga tagapakinig. Apo. GM, ano po ang mga kasalukuyang programa na ilalatag ng MMDA kontra po sa baha? Go ahead po, GM. Meron pong comprehensive na upland kontra baha sa buong Metro Manila, ang MMDA. Kasama na rin po natin dyan ang DPWH at ang iba pang mga pribadong kumpanya gaya ng San Miguel Corporation, yung NLEX at yung Pangilinan Group of Companies. Sa comprehensive plan po natin ay tinitingnan natin ang interplay ng lahat ng mga stakeholders na nagsisimula sa isang komprehensibong assessment ng flood-prone areas natin na gawa naman ng UP through the Project NOAA. Pagkatapos po ay nagkaroon tayo ng inventaryo ng lahat ng mga waterways natin at sama-sama na po ang ating dealing sa baha na to. Siyempre kasama na doon ang solid waste management natin, yung estero cleaning, at pagkatapos po yung pagdidisilt at pagdidredge ng mga waterways na sa tingin natin ay bumababaw na at hindi na naging epesyente sa pag-aalis ng tubig sa iba-ibang parte ng Metro Manila. GM, si Patrick De Jesus po ito. Alam naman natin, dadaan pa ang panahon ng tag-init, pero bakit mahalaga sa MMDA na paghandaan na po or magkaroon po ng mga programa kontra baha? Inuunahan na po natin yung tag-ulan na darating para pagdating ng mga ulan na talagang inaasahan naman natin darating yan, sapagkat seasonal po yan, nakaready na po ang ating mga waterways upang dalhin ang mga tubig na ito sa kung saan sila dapat mapunta, which is Manila Bay at yung Laguna Divide, yung Laguna Lake. Sir, mukhang nakasentro nga po tayo sa paghahanda. May mga focus areas po ba tayo kung saan gagawin itong malalaking proyekto kontra baha? Opo, na-identify na po ng Project NOAA ang mga flood-prone areas natin at the same time, na-identify na rin ng joint DPWH at saka ng MMDA yung mga waterways na mga critical. Kaya tiningnan na natin at nagsimula na po tayo ng mga estero cleaning. Nasimulan na po natin sa 23 na target natin ngayon na estero, yung nasa Valenzuela, na last week ay nandun na rin tayo sa Letre, sa may Malabon, at kasunod na po ang iba-iba pang mga areas na i-dredge at aalisan ng mga basura natin. Okay, GM, dito naman po sa usapin po ng traffic sa Metro Manila. Simula po nung kayo ay maupo, ano na po yung mga inilatag ninyong programa para nga po maibsan yung mabigat po na traffic dito sa Kalakhang, Maynila? Tuloy-tuloy naman po ang programa natin sa traffic at nag-revisit na po tayo, nag-review na po tayo ng data natin dyan sa traffic at tayo ay nakipag-ugnayan na sa National Center for Transportation Studies ng University of the Philippines para makuha ang latest na mga data sa paggamit ng ating mga kalsada, yung presence ng mga sasakyan, gaano karami ang mga yan, anong oras ang mga peak, anong oras ang kailan nagkakaroon ng mga aksidente, anong magiging epekto nito, and so on and so forth, ng mga data po yan na pinagtutulungan ng MMDA at ng iba pang mga ahensya, lalong-lalo na yung mga academe, yung UP Center for Transportation Studies. So, sa ngayon ay tinitingnan na natin ang iba-ibang programa like ngayon sinusulong natin ang paggamit ng mga bisikleta, ang pagpapabilis, pag-improve ng ating mass transport system at iba pang mga programa para maibsan ang pagiging car-centric natin. Kasi yun talaga ang naging problema natin sa traffic ngayon. Sobrang car-centric, napakarami ng sasakyan sa kalsada. GM, kamusta naman po yung paghahanda natin para sa darating na ASEAN in terms po doon sa pagpapaluwag ng mga kalsada? Go ahead po. Nagkakaroon po ng tuloy-tuloy na mga meeting ang National Organizing Committee at na-meet naman sila ng MMDA at nakita na po natin ang ating papel na gagampanan in terms of traffic at iba pang mga ancillary services para sa ASEAN. Pero GM, possible ba na gamitin niyang busway para po daanan ng mga kinatawan nga po ng ASEAN?
Pag-uusapan po yan, hindi po yan sinasantabi kaagad. At pag-uusapan po yan, ipo-finalize po yan ng National Organizing Committee. Depende po sa kung anong assessment na final ng mga agencies concerned. GM, may ikakasa rin pong anti-corruption rally sa February 25. Kamusta po yung ating preparasyon para rito? Nakikipagtulungan po tayo sa ating security sector, sa Philippine National Police, at sa iba pang mga ahensyang na may primary concern sa seguridad, sapagkat yan ay isang security concern at ang MMDA ay nagpo-provide lamang ng logistics at iba pang mga kakailanganin ng ating security sector. Pero may mga areas sa ba, GM, na naipaalam po sa MMDA kung saan po gagawin yung rally? Kasi nga po, di ba, dapat po may permit po yung mga ganito pong uri ng aktibidad. I-consolidate po namin yan sa pamamagitan ng mga local governments, sapagkat ang local governments po ang primary na magbibigay ng permits sa mga yan. Okay, mensahe na lamang po GM para sa ating mga kababayan at sa mga motorista na araw-araw dumadaan po dyan sa EDSA. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa akin para maihayag ang programa ng MMDA. Ang MMDA Metro Base po ay pwede niyo matawagan sa hotline 136. Yan po ay may 02 na prefix. 136 po ang aming numero. Pagkailangan niyo po ng tulong, aberya, banggaan, at kung anumang emergency sa kalsada, 02136 lang po para ma-reach ang MMDA at gagawin namin 5 minutes ang responde, 10 minutes po ma-resolve ang inyong mga pangangailangan dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, MMDA General Manager Nicolas Torre III.